Hi class, so tapos na tayo sa determination o laboratory determination of hydraulic conductivity sa ating mga soil. No? And today ay pag-uusapan natin yung equivalent hydraulic conductivity in stratified soil. Kasi pag sinabi kasi natin stratified soil, so basically combination to ng iba't ibang soil layer. So iba't iba yung soil layer, iba't iba yung soil type. So basically ang concept, since iba-iba nga sila ng soil type, iba't iba din yung kanilang mga coefficient of permeability. Tama kas? So in reality, nangyayari naman ito kas. Pansin mo, pag naghukay ka ng lupa sa certain location, nakita mo, from a certain depth to the extreme soil surface, nakita mo parang brown yung lupa. Ngayon, nung naghukay ka po, nililiman mo pa yung hukay mo, nakita mo parang black, medyo nagbablock na yung yung lupa. So basically, nagbago na siya from the brown soil, naging parang black soil na siya. So basically, the concept is nagbago yung kulay. So basically, definitely, magkaiba ang kanilang soil type. No? And then nilaliman mo pa, nakita mo, nagbabago na naman yung kulay niya. So basically, nagbago din yung soil type na meron tayo. Kasi nga, stratified soil. The stratified soil sample siya o soil siya. Certain soil siya na kung saan nangyayari ay magkakaiba ng layer. So iba't iba yung kanilang soil description, iba't iba yung kanilang mga soil profile, soil description, soil properties. So basically, stratified soil, iba't iba din yung kanilang mga coefficient of permeability. Alright? So yung pala yung tinatawag nating stratified soil. Okay? So, we have what we call the directional variation of permeability. When we talk about the directional variation of permeability, kasi ganito yan class, most soils are not isotropic daw. So basically, pag sinabi natin not isotropic, di ba sa hydraulics, yung isotropic at all directions magkakamuka o equal ang kanilang mga magnitudes. Therefore, pag sinabi natin most soils are not isotropic, so kabaligtaran, hindi sa lahat ng direction ay equal ang kanilang magnitude. So parang ganun, kasi tama naman, kasi nga, sa isang soil, sa isang stratified soil, iba't iba yung kanyang descriptions, iba't iba yung kanyang soil type, iba't iba yung properties na meron tayo dun sa soil na yun per layer. Therefore, hindi siya isotropic, not isotropic siya. Hindi sa lahat ng areas o sa lahat ng direction na equal ang ating magnitude kasi nga iba't iba ng soil properties, kasi nga iba't iba ng soil type. Okay? So, that's what we call the stratified soil. Okay? In a given soil deposit, the magnitude of K changes with respect to the direction of flow. Ito na class, So, nagbabago daw o nagkakaroon ng variations. Depende sa direction ng flow as well as the bedding plane, yung permeability na meron tayo. Kung nakaraan, kumukuha lang tayo basta ng coefficient permeability. Ngayon pala, nagbabari pala yun. Depende daw sa sa direction ng flow as well as the direction o as well as sa bedding plane, okay? O dun sa boundary ng ating soil layer, okay? So, ano ba yung sinatawag natin na yun, class? Kasi, class, okay? So, tinan nyo, class, itong illustration ng ating hydraulic conductivity in a stratified soil. So, class, tinawag natin itong stratified soil kasi pansin mo, nagbabago yung kulay, Ibig sabihin, representation o illustration na itong part na ito, hanggang dun lang siya, ayun lang yung soil 1 natin. Ganon din dito, From here to here, nagbago yung kulay, ito yung 2 natin. O, ganun din dito, ito yung soil layer natin, nagbago yung kulay. So, basically, meron siyang boundary, diba, class? Meron siyang boundary. So, basically, meron siyang boundary between the specific soil layer na meron tayo, At hindi lang tatlong layer, Kahit ilan yan, kaya meron niya dito, Meron tayong N layer here. Okay? So, basically, iba't iba yung soil layer, iba't iba yung properties, iba't iba din yung coefficient permeability na meron tayo. Kaya, pansin mo, class, Meron tayong KB1 at KH1. Okay? So, yun ay depende daw sa direction ng flow at yung bedding plane na tinatawag natin. At may tinatawag natin bedding plane. Kasi yung tinatawag natin bedding plane, ayun lang kung saan nagbago yung soil layer natin. Kumbaga yung boundary. That's what we call the bedding plane. Okay? Alright. Sabi dito, in a stratified soil deposit with the hydraulic conductivity of flow in a given direction changes from layer. Tama naman, class, Kasi, so dito sa layer 1, iba yung properties niya. Iba yung soil type na meron tayo. So basically, iba yan sa coefficient of permeability ni soil layer 2 at ni soil layer 3 at sa kung ilan man layer na meron tayo. Tama ba, class? Kasi iba nga naman, nagbavary yung K mo depende sa property na meron yung soil. Okay, sabi natin, yun ay pinag-ihiwalay ng mga bedding plane. So, kada layer pala ay iba't iba silang mga coefficient of permeability kasi nga iba't iba sila ng properties. Okay? Okay. Alright. So, ano bang hinahanap natin here kay equivalent hydraulic conductivity? Okay? Kasi class, ganito ang concept niyan. Ganito ang concept niyan, class.
Di ba class sa mechanics o sa statics, kumukuha tayo ng resultant force. Yung resultant force nanggagaling from different force na iba't iba yung kanilang magnitude pointing at any direction. So basically, di ba kinukuha natin yung kumbaga yung resultant o yung kabuuang force pag kinonsider natin yung lahat ng force na meron tayo sa isang force system. Tama ba, class? O ganun din dito. Sa equivalent hydraulic conductivity, kinukuha natin yung resultant equivalent o yung resultant coefficient of permeability sa isang soil type na meron, sa isang soil specimen o soil sample na meron tayo na mayroong iba't ibang soil layer o soil type. O kumbaga, di ba class, sabi natin per layer, iba't iba yung coefficient of permeability. Tama ba class? O ngayon, kukunin mo yung kabuuan o yung pangkalahatang coefficient of permeability nung iba't ibang soil layer na may iba't ibang coefficient of permeability at yun ay tinatawag nating equivalent. So parang ganun nga, no? Yung concept ay yung sa force, di ba? Meron kang iba't ibang force, magnitude of force pointing at any directions. So kinukuha mo yung resultant. So parang ganun din, ano? O iba't iba yung soil type, iba't iba yung coefficient of permeability per layer. So ibig sabihin, kukunin mo lang yung pangkalahatang coefficient of permeability denoted as equivalent hydraulic conductivity in a stratified soil. Kasi iba't iba nga yung coefficient of permeability. So matik yun class, stratified soil yun. Kasi iba't iba yung soil type na meron tayo, no? Anyway, so meron tayong case 1 and case 2. No? Dalawa lang naman ito class, case 1 and case 2. So ito ay with respect kung ito ay perpendicular or parallel to the direction ng flow. Okay? So kailangan natin dito i-consider is yung direction ng flow as well as yung direction ng yung orientation ng ating kumbaga, ang kailangan natin consider dito is the direction ng flow as well as the bedding plane. Kasi tinawin ko lang ito si bedding plane. Excuse me. Alright? So, okay. So, class, pansin mo, sa case 1, anong mapapansin mo? Kung ito yung direction ng flow natin, class, yung bedding plane natin, parang sumabay siya sa flow, So, basically, ang concept ay parallel yung ating bedding plane dun sa direction ng flow. Tama, class? So, basically, pumapatak siya sa, case 1. Ano naman sa case 2? Ito naman yung direction ng flow mo. Ito naman yung direction ng flow mo, pointing upwards o pointing downwards. So basically, yan, yung flow ng water mo, pag ganun. Tama ba, class? So, ano nangyari? Yung bedding plane, naman. Ito yung direction ng flow mo. Tapos, ito yung bedding plane mo. So, basically, ano nangyari? Kung mapansin mo, perpendicular siya, So, basically, yung case 1 ay ganun, Yung case 1, yung bedding plane natin is parallel o along dun sa direction ng flow. However, pag sinabi natin case 2, yung ating direction ng flow ay perpendicular dun sa bedding plane o dun sa boundary ng ating layer. Alright? So, yun lang naman yun, Case 1 and case 2. Mamaya, ino-narrow down ba natin? Ano ba si case 1? Ano ba yung tawag natin kay case 2? Okay? So, dito na tayo, class, sa case 1. Ito, class, pansin mo. Okay? So, pansin mo, class. Ano ito kaya? Anong case kaya ito? Pansin mo, class, kailangan medyo marunong ka ditong mag-identify kung paano yung magiging flow ng water natin from the inlet or dun sa source. Class, di ba ito yung source natin? So, ibig sabihin, dadalo yung tubig from dito, bababa siya dito, and then pupunta siya doon, and then finally pupunta siya doon sa ating outlet, o palabas, no? Ngayon, class, pansin mo, pagdating dito, class, di ba, class, pagdating dito, pag ganun yung direction ng flow, no? Kasi pag ganun nga siya, no? So, basically, anong mapansin mo? Di ba, class, pag kinonsider natin yung ating soil layer o yung tinatawag nating bedding plane, ano nangyari? Di ba, class, basically, yung flow natin ng water ay perpendicular to the direction ng flow. So, basically, ano siya? Case 1, case 2. Basically, yung case 2 pala siya, class. Kasi, pansin mo, yung direction ng flow natin, perpendicular siya doon sa ating bedding plane. Okay? Alright. So, mahalaga na marunong tayo mag-imagine kung paano yung magiging direction ng flow natin. In case na ganito, yung may encounter nating problem na kung saan hindi sa atin pinakita kung ano yung magiging direction ng flow natin. Alright. Okay, so alam naman natin, kasi di ba alam mo rin naman na yung according kay Bernoulli energy equations, yung flow ng water ay dadali from the highest point to the lowest point. So tama nga naman pag ganun siya, Alright, so Bernoulli energy equations.
Doon muna tayo sa case 1 class. According to case 1, yung direction ng flow now natin is parallel to the bedding plane. O the figure shows N layers. So basically, meron kang iba't ibang soil layer. For example, meron kang soil layer 1, 2, 3, saka N layer. Kahit kailan yan na, continuous, kung ilan man yung meron tayo na soil layer o soil top doon. Okay? O, the figure show N layers of soil with flow in the horizontal direction. Di ba class? Ito yung horizontal direction. And sumabay nga yung bedding plane. Therefore, tama nga naman na ito ay case 1. Considering a cross-section of unit length passing through a N layer and a perpendicular to the direction of flow. Tama ba class? Okay. Alright. So sabi dito class, yung case 1, the total flow to the soil's cross-section in unit time can be written as Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3 so on Qn. Alright, so paano ba nangyari yung class? Kasi pansinin mo, yung flow ng water mo ay magmumula dito. Tapos dadaloy siya doon, dadaloy siya doon, dadaloy siya doon. So basically, yung total Q natin ay madidistribute sa basically yung Q1 class ay flow rate ng 1, yung Q2 ay flow rate ng 2, flow rate ng 3. So basically, yung total flow rate natin, ito, ay madidistribute nga siya dun sa per layer natin. Therefore, tatapon siya dito, tama class? Tatapon siya per layer dyan. Basically, kung ano yung tumapon na to, yun lang din yun class. So basically, pwede pala natin ma-imagine o pwede pala natin i-conclude na yung Q natin ay equal sa, pag pinagsama-sama natin yung flow rate sa 1, flow rate sa 2, flow rate sa 3, yun din yung tatapon dito class sa labas o sa outlet na tinatawag natin. Therefore, kung ano yung sum nun ng flow rate natin for all layer is just the total flow rate na pumasok siya rin yung lumabas. Alright? So, the direction of flow parallel to the bedding plane. So, ito yung concept na involved here kay case 1 which is the direction ng flow ay parallel to the bedding plane. Okay? So, sabi natin, yung Q, di ba yan ay equal sa ano? Di ba class sabi natin, yung V ay equal sa Q over A, the flow rate over, Q over A. Q over A. Oy, bakit maliit? Q over total area, which is yung area is yung area perpendicular to the direction of flow. Alright? So, dito lang din yung galing, kinos multiply mo lang, nakuha mo itong equation na ito. Alright? So, kaso yung area, di ba class, same pa din yung area na gagamitin natin. Area that we need to consider should be perpendicular to the direction of flow. Class, pa nang galing si H. Pansin mo class, dito. Tapos na nanggaling si 1 meter strip. Actually, assumption lang ito class, kasi yun lang yung parang kay analysis of gravity dam. So, di ba nag-assume lang tayo ng 1 meter strip unless stated sa problem na yun daw yung gamitin nating length of dam. Anyway, dito din ganun din class. Kasi di ba pagka dito yung direction ng flow mo, dapat ang consider mong area ay not this one not this one. Okay, ito yung parallel area to class. Ang kailangan mo perpendicular area. Class, pansin mo, di ba? Yung area na tinutukoy natin is ito, di ba? Perpendicular to. Kaso, ano yung kailangan natin? Length. Ito ba, class? So, hindi nga ito, di ba? Yung width ng length, yung width ng soil layer natin. No. Ang sinasabing 1 meter strip, hindi natin siya nakikita kasi nga, perpendicular siya to the screen. Ano ba sir yung perpendicular screen? Pag tinignan natin siya in isometric, makikita natin pag ganito siya, class, Ito na class actually, yung soil layer 1, soil layer 2, and soil layer 3. Hindi lang natin nakikita. Ayun na yung tinatawag nating 1 meter strip. So, tama naman, instead na ito yung gamitin nating area, o diba class, kailangan gamitin natin is yung area perpendicular to the direction of flow. Diba tama naman ito, yung 1 meter strip na as provision, and then yung thickness o yung height 3. Kaya class, dun galing saan galing? Kaya dun galing yung area daw natin ay simply equal to okay? So, palitan lang natin yung ating equation. Sabi natin yung A natin ay equal sa H times 1 meter strip. So, sa lahat ng flow rate na meron tayo ay papalit lang natin yung equation natin na to. So, kaya lang we need to be specific. Ano ba yung tinatanong na velocity? Ano ba yung tinatanong na thickness? So, basically, for the flow rate 1, basically, yung velocity at soil layer 1. And then H, syempre, yung thickness as soil layer 1. Ganon din sa Q2, Q3 o yung second layer, third layer na meron tayo. Kung ilang layer meron tayo. Okay? So, ganun lang siya class. Same pa din, mapasin mo, wala din naman na bago. Andun pa din yung
yung perpendicular tsaka parallel. Same approach na din actually. Okay? So sabi natin, ito nga, pinalit lang natin siya doon. We need to be specific lang dito, kung anong velocity ang tinutukoy. Siyempre, yung velocity at that specific layer lang, at saka yung thickness dun sa specific layer lang na yan. Okay? Where V is the average velocity, not Vs, or seepage velocity. Alright? So, direction ng flow parallel to that. Sabi dito, class, if KH1, KH2, KHN, kung ilan man layer na meron tayo, are the hydraulic conductivities of the individual layers. Kasi, class, ganito yan, no? Since ang hinahanap natin is equivalent coefficient of permeability, di ba, class, sabi natin, meron tayong tinatawag na directional variation, yun ay nagbabago, depende sa kung ano yung kino-consider nating direction ng flow at yung kung ano yung ating bedding plane. Kung ano yung nila, class. Kung parallel ba sila o perpendicular. At tayo ay nasa case 1, therefore, parallel yung direction ng flow natin dun sa ating bedding plane. Ngayon, class, since yun ay parallel, yun yung tinatawag nating di ayun, KH, coefficient of permeability in the horizontal direction. O yun na nangyayari, yung hydraulic conductivity in horizontal direction nangyayari if yung direction ng flow natin ay, parallel to the bedding plane. Okay? Since we're talking about the kabuuan, yung kabuuang coefficient of permeability, yung pangkalahatang coefficient of permeability ng buong soil na may iba't ibang soil layer at soil type. So, pinukuha natin yun, yung tinatawag natin, KH equivalent, no? Alright, so ganun pala siya, class. Sabi dito kay Darcy's Law, tama, class, yung V natin, pwede pa natin siyang palitan, no? According kay Darcy's Law, yung V natin ay equal sa KI. O kaso, anong K? Siyempre, we need to be specific. Okay? So, kung ang pambuong velocity ang tinutukoy mo, dapat V equivalent ang kukunin mo. Makukuha mo, edi yung K equivalent tsaka I equivalent. I equivalent. Paano naman kung kinukuha mo yung velocity ng soil layer 2? O, di basically, kailangan mo kunin ay yung coefficient of permeability horizontal direction ng iyong equivalent, and then, syempre, yung hydraulic gradient equivalent for that specific layer. O ganun lang din yung, class, no? Yan lang din galing yun. Lahat na yan. Okay, sabi natin another concept here sa case 1 daw, which is yung direction of flow parallel to the bedding plane. Yung I daw natin o yung hydraulic gradient equivalent ay equal lang sa lahat ng hydraulic gradient na meron tayo. Regardless kung gaano kadami man yung soil layer na meron tayo. So basically, kung magkakamukha ang kanilang hydraulic gradient, makakancel lang naman talaga si I. Okay? So equation becomes KH, no? Plus itong H na to, hindi ito equal doon, no? Ibig sabihin na to, horizontal, no? Equivalent coefficient of permeability in a horizontal direction. Case 1. Okay? So ang hinahanap mo dito ay KH lang naman, KH EQ o coefficient of permeability in the horizontal direction o equivalent, no? So basically, gusto mong i-isolate itong part na to, so divide both sides by H lang. So basically, makakukuha ka ng derived formula as this one. So huwag kayong kabahan dito sa formula na to kasi madali lang naman siyang tanan. Kasi nakikita mo naman yung pattern, di ba, class? Okay, so actually, yan yung derived formula natin na ginagamit natin for equivalent coefficient of permeability in a horizontal direction as denoted as KH sub EQ. Okay? Paano naman yung pangalawa? O, in direction ng flow perpendicular to the bedding plane. Actually, class, the figure shows and layer. Kasi di ba nangyayari ito, yung direction ng flow natin, perpendicular siya dun sa bedding plane natin. Tama ba, class? Tama ba, class? Perpendicular siya sa direction ng flow. Therefore, tama daw pala, class, na yung velocity natin here, same lang ng velocity dito, same lang ng velocity, same lang din ng velocity, same lang din ng velocity, same lang din ng velocity kahit gaano kadami yan, class. Kaya pala pwede nating sabihin na yung V equivalent ay equal lang sa velocity ng soil layer 1, equal lang sa velocity ng soil layer 2, equal lang din sa velocity ng soil layer 3, at so on. Kung ilan man layer meron tayo. Ba? Ayun, class, no? Actually, yun lang yun, ano? However, the total head loss is what? Sabi dito, the total head loss is the sum of the head losses at each layer. So, basically, paano ba yun, class? Pansin mo, ano ba yung total head loss dito? Di ba, class, ito yung total head loss natin? Denoted as S. Di ba, class? Sabi doon, summation lang daw siya ng lahat ng head losses sa lahat ng soil layer na meron tayo. O, di ba, class? Ito yung head loss K1, head loss 2, head loss 3. So, basically, pag pinag-plus-plus mo yan, makukuha mo si ano? Hindi mo makukuha mo ito, si H, si total head. So, basically, yun pala yung class na tinutukoy natin, ano?
O, ito yung sunod na equation na meron tayo. Tama, class? And then, equation becomes, alam naman natin na yung Q ay equal lang yan sa VA. So, kaso, we need to be specific. Kung Q ng 1 ang hinahanap natin, o Q ng layer 1, so basically, velocity ng 1, at saka, area ng first layer. O, ganun din sa 2, at saka sa second layer o third layer na meron. Kung ilan man layer meron tayo. Anyways, so sabi natin, according kay Darcy's law, ang V natin ay equal sa si Aling Vicky. O basically, kaso anong K ang tinutukoy? So basically, kung soil layer 2 naman ang hinahanap mo, dapat coefficient of permeability in the in the vertical direction, and then yung I, o hydraulic gradient ng soil layer 2. Okay? So ganun pala yung class, no? And then, sabi dito, yung total area daw natin o yung area daw natin ay equal lang sa lahat ng area ng soil layer na meron tayo. So bakit ba? Pakita natin. Kasi class, anong tinutukoy natin? Di ba kasi kung ito yung direction ng flow natin, anong kukonsider natin? Dapat yung perpendicular area. Class, anong perpendicular area niya? Class, ito ba yung perpendicular area niya? No, this is the parallel area. Instead, yung hindi natin nakikita. Tama ba, class? Yung hindi natin nakikita kanina, yung nakaganon. Tama ba, class? O, hindi natin nakikita. So, basically, tama ba, class? O, mag-a-apply yan dun, di ba, class? So, basically, ang kukunin natin is kung ano man yung width. Kung ano man yung width ng ating soil layer, and then kung ano yung corresponding meter strip na tinutukoy natin. Pero in our case, lagi naman yan, or usually, unless stated, 1 meter strip lang yung assumption natin. Kaya basically, dun po nang galing yan, Alright. So basically, sabi dito, since yung sabi dito, class, since yung ating, di ba, class, yung H natin, pwede natin siyang i-derive dito. Kasi kung gusto mong i-isolate si H, simply yung H natin ay equal lang sa I, L. Kaso I ng kung hinahanap mo is yung headless ng 1, so basically, syempre, yung hydraulic gradient ng 1. Yung hydraulic gradient ng 1 at syempre, yung length ng 1. Yung length, however, yung length na tinutukoy natin here is the length parallel to the direction ng flow. Class, bakit pagdating dito naging H1 na siya? Class, pansinin mo. According sa ating illustration, pansin natin, class. O, tingnan natin, observe natin. Class, ito yung direction ng flow mo. Ang kailangan mo na area is the area perpendicular. Tama ba, class? O yung area na perpendicular mo is not this one, not this one, kasi ito ay parallel, no? Not this one. Instead, ano yung class? Di ba ito yung class? Whatever the height of this, and then 1 meter strip. Okay? So, hindi natin siya nakikita, no? O, yan yung class, actually. Alright? O, di basically, yung area perpendicular ay O, di basically, actually, class, mali ito. No? So, mali ito. So, ang area na kailangan natin ay di ba, class, ito lang din yun. Ito yung perpendicular mo. Di ba, class? Area perpendicular mo. So, basically, ang area na kailangan mo dyan ay, o di siyempre, yung H. Tama ba, class? Kaya, dun ang galing si H, no? Yan, si H. Okay? Si H ang magiging length natin. Okay? So, hindi pa pala natin pinag-uusapan si area. Okay? So, mamaya natin pakita si area. Okay? Tama naman, yung perpendicular length niya is simply yung thickness lang din. Because ito yung direction ng flow mo. So, basically, kung ano yung length nun, di ba yung length at that layer ay simply yung H lang at that layer. Okay? So, dun pala yan, sorry, class. Anyway, so, dun pala siya galing, class. Okay? Tuloy natin. Ito na, equation will become here. And sabi natin yung V ay equal lang sa ay equal sa Ki, di ba, class? And if we isolate I, gusto natin itong i-simplify o gusto natin siyang i-expand. So, basically, yung I equal sa V over K. O, kasi, class, kaso, I ng o di basically, kung I ng 3 ang tinutukoy mo, kailangan velocity ng 3 at saka yung coefficient of permeability in a vertical direction sa soil layer 3. Alright? So, kung ganun pala ang case, so basically, equation becomes, yan, class. Magiging V over K na siya. Kaso, V ng 3, dapat K ng 3. So, bali, magiging specific ka lang dapat sa kung ano yung nire-refer mo o what soil layer you are referring. Okay? Alright.
Sige, next. Sabi natin, ano bang pwede pa nating concept na ma-involve here? O, di ba class, sabi mo, yung V total ay equivalent lang sa lahat o equal lang sa lahat ng velocity na meron tayo at all layers. Kahit ilan pa yung soil layers mo, equal lang yan sa total velocity. Kasi tama naman, ano? Alright? So, ibig sabihin, kung same sila ng V at all layers, as well as the V equivalent of V total, so basically, cancel out lang yun. So, equations become, so ito class, distribute mo lang siya doon kasi may maiiwan na 1 dito, ano? So, ito na class actually yung formula natin. Pwede po natin to actually i-simplify. Paano? Since ang tinatanong sa atin ay coefficient of permeability in vertical direction, o the coefficient o the equivalent coefficient of permeability in vertical direction. So, basically, ito ay ilipat mo doon and then itong whole equation, i-divide mo siya doon. So, equation becomes ganito. Alright, so ito na yung derived formula natin. In-isolate lang natin simply class. Si KV equivalent o si coefficient is the equivalent coefficient of permeability in the vertical direction. Okay? So, important notes, vertical flow, same discharge, equivalent hydraulic o equal ang kanilang hydraulic gradients as well as different head losses. Pag horizontal flow naman, different discharge, same ang kanilang hydraulic gradient at equal ang kanilang head losses. So, for further understanding, mag-solve na tayo ng ating mga sample problems. Okay?